Samahan niyo ulit ako guys sa topic natin today. Alagang Nairicos TV gustong umasenso. Huwag kalilimutang mga kadamunggol na mag-subscribe sa atin channel, para mas marami pa tayo matulungan sa vlog na to. Ang topic natin today mga ka-farmers ay molting or paglugon or hair loss ng ating inahing baboy. Aalamin natin kung bakit ito nangyayari, at mabubuntis ba ang inahin kung lugan ito. Paalala, lahat ng mababanggit ko sa blog na ito ay based lamang po sa aking research, hindi po ako expert, isa lang po akong backyard farmer. Sabay-sabay tayo guys na matuto, so bago yan intro muna. This is Nairicos TV, ay isang damunggol vlogger. Natin, 2 weeks old. Yeah. Tingnan mo, no? Yeah, sarap! Kapit sa ating mga alaga. Okay. Molting or paglugon or hair loss. Molt of an animal shed old feathers, hair, or skin, or an old shell to make way for a new growth. In Tagalog, molt ng hayop ay pagpapalit ng mga lumang balahibo, buhok, o balat, o isang lumang shell upang magbigay daan para sa isang bagong paglago o pagtubo ng bagong balahibo o balat. To the animal, it's a sign that it is time to renew their feathers. Losing feathers and regrowing them is called molting and occurs every year. In Tagalog, para sa hayop, ito ay isang senyales na oras na upang i-renew ang kanilang mga balahibo. Ang pagkawala ng mga balahibo at muling paglaki ng mga ito ay tinatawag na molting at nangyayari bawat taon. Pig hair loss. Is it normal for pigs to lose hair? It's normal for pigs to lose hair, especially during the pig's seasonal shedding. During shedding, pigs will lose hair along their back and belly. Non-seasonal loss of hair in pigs is called alopecia. In Tagalog, normal para sa mga baboy ang pagkawala ng buhok, lalo na sa panahon ng paglulugan ng baboy. Mawawala ng buhok ang mga baboy sa likod at tiyan. Ang hindi napapanahong pagkawala ng buhok sa mga baboy ay tinatawag na alopecia. Ano ang alopecia? Alopecia in pigs is caused by a series of medical conditions due to dietary intake, environmental stressors, infections, hormonal imbalance, medications or parasites. Pigs can lose hair due to allergies and poor nutrition. In Tagalog, ang alopecia sa mga baboy ay sanhi ng isang serye ng mga medikal na kondisyon dahil sa pagkain ng pagkain, mga stress sa kapaligiran, mga impeksyon, hormonal imbalance, mga gamot o mga parasito. Maaaring mawalan ng buhok ang mga baboy dahil sa mga allergy at mahinang nutrisyon. Ngayon ay naibahagi ko na po sa inyo kung ano ang molting or paglugo ng baboy. Ito ay based po sa aking research dahil na-experience ko ang ganito season sa aking baboyan, so nandito na si Nairicos para ibahagi ang kanyang karanasan sa paglugan ng baboy. So yun guys, this is Nairicos TV. So napag-aralan na natin guys yung molting or paglugon or hair loss ng mga baboy. So based po sa ating research na ang pagmumulting o paglugon ay seasonal, every year po na nangyayari ang paglulugon o hair loss ng ating mga baboy, katulad din po ng mga manok. So ang mga manok guys is nagpapalit din sila ng balahibo. So ang tanong, kailan ba nagsisimula ang pagpapalit ng balahibo o hair loss ng mga alaga natin? So based po sa aking experience, nagsisimula po ang paglulugon katulad ng manok is by August, September, October hanggang November. And then based po sa ating research, kapag hindi siya season ng paglulugon at naglugon po ang ating baboy, ay tinatawag po siyang alopecia. So isa sang sakit ng ating baboy na kinukulang siya sa nutrisyon or allergy. Kaya ang nangyayari, nagtatanggal talaga yung mga buhok ng ating mga baboy kahit hindi naman siya season ng paglugon.
So, ito pong sa akin ay nagkaroon siya ng alopecia. So, nung July po, napabulugan ko siya, July 7. So, hinintay ko po ang 21 days na para maano natin kung talagang mabubuntis siya. So, within 2 weeks, nung July, simula nung July 7, 2 weeks after, naglugon po siya. So, nakita namin ng technician ko na nag-reheat po siya. Nag-reheat po siya during na naglulugon siya. So, sabi nung technician ko, hindi daw po siya mabubuntis kasi lugon po ang ating inahin. So, ang nangyari is hinintay po ulit namin siya mag-reheat tapos matapos yung paglugon. So, pinabulugan po ulit namin siya. So, ngayon is 1 month ng buntis si Mommy Pig. So, hindi na po siya nag-reheat. Tapos natapos na rin po ang kanyang paglulugon. Yan, wala na po. Bumalik na po ang kanyang mga buhok. Kaya guys, kung may magtatanong kung matutuloy talagang mabubuntis ang ating inahin na naglugon, so iwasan nyo po na magbulog kapag naglulugon ang ating mga inahin kasi hindi po siya tutuloy. Sabi nga ng mga, kasi ako hindi ako expert guys, sabi ng mga technician, hindi daw talaga mabubuntis kasi lugon, stress, kulang sa nutrisyon, yun po ang dahilan kung bakit naglugon na hindi season ng paglugon ng ating inahin. So itinatawag nga po siyang alopecia. So, sa lahat ng mga expert dyan, sa mga marunong sa baboy, kasi ako backyard lang naman, pwede kayo mag-comment guys kung tama ba yung research ko at tama ba yung mga nabanggit ko. Kasi, yun lang po ang base po sa aking experience na naglugon na ang aking inahin, nag-reheat siya. So, ibig sabihin, hindi siya mabubuntis. So, nag-reheat nga po siya. Yun ang experience namin nung naglugon yung aking inahin. So far, 1 month na rin po ang buntis ang aking inahin. So sana magtuloy-tuloy na po ang pagbubuntis niya kasi hindi naman na siya lugon. Pero kung titignan nyo guys yung mga manok na nandito, yung mga manok na nandito sa aking bakuran, is meron po dito mga ilan na naglulugon kasi August na po ngayon, is magsi-September na, is may nagsisimula na po sila maglugon dito sa area ng aking manukan. So ito po guys, sa manukan na ito, hindi po to sa akin, sa pinsan ko to. So nakikigamit lang siya dito. Yan, may nakikita po akong mga naglulugon kasi yun talaga ang season ng paglulugon ng mga animal. Hindi lang naman manok, hindi rin baboy, pati po kasali po dyan yung mga ahas, kasama po dyan ang mga lizard, ibon, manok, baboy. Kaya po talaga meron talaga every year may season po talaga ng paglulugon sa ating mga inaalagaan na hayop. So yun guys, hanggang dito na lang ang aking premiere. Sana may natutunan tayo lahat sa mga nanood sa aking premiere. Maraming salamat po sa mga nandyan pa rin na nanonood. Thank you sa mga gusto pong magtanong at mag-suggestion na pwede pong nyong i-comment sa aking vlog. So hanggang dito na lang guys. This is Nairicos TV. Hanggang sa muli. Bye-bye. Love you all. Pak! Hanggang dito na lang mga ka-farmers, sana may natutunan po kayo sa topic natin today. Kung meron man po kayo gusto topic at suggestion comment nyo na lang mga ka-farmers. Huwag po kakalimutan na subscribe at i-like nyo guys ang ating video. Maraming salamat sa lahat ng nanood sa premiere ko. Hanggang sa muli, this is Nairicos TV again, love you all.